So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, abay, kapansin-pansin po, itong PDP Laban members. Bakit naman Mima kapansin-pansin? Abay, pasok po sa banga. Pasok po sa banga itong mga re-electionist na si Bato, Sigo, at dali pa din pati si Tolentino. Abay, matindi. Matindi ang kanilang mga strategy, mga moves, mga Hokage technique na ginagawa ngayon despite sa sandamakmak na issue ni Digong. Abay, diba? Pasok pa din sa banga. Mukhang tuwang-tuwa nito ang mga chikawawa, mga Chekwa government. Abay, pasok po ang kanilang kandidato. Tandaan nyo guys, mga mamamayang Pilipino, mga nanonood po sa aking channel, tandaan nyo po na binalahura po tayo ng Chinese government. Imagine, binuli po ang bansang Pilipinas, ang West Philippine Sea. Hinaras po tayo, winaterkanon tayo, sinira po ang ating coral reefs, tapos ang malala dito, binangga pa po ang ating Philippine Coast Guard. Wag na wag nyo pong kalilimutan yan. Kasi itong mga pagmumukhang to, hindi man nila aminin, pero kitang-kita naman sa kanilang kilos ng mga nagdaang taon na sila po ay pro-China. Ngayon guys, meron ba kayong napapansing, kumbaga, strategy nila? Kasi guys, nung panahon ni Digong, diba, kaya nanalo tong mga tatlong to, si Sigo, si Bato, si Tolentino. Alam nyo kung bakit nanalo yung tatlong yan? Despite na, hindi naman sinabi na wala silang ginastos, pero napaka-chillax po ng pangangampanya nila noon, 2019 ata if I'm not mistaken. Basta end po nila sa 2025 kasi 6 years po yan. So anyway, kapansin-pansin po, 'di ba? Nung panahon ni Digong, kahit wag na nating isipin na ano yan kasi nandiyan si Digong eh. Backer nila si Digong. Si Digong ang naglakad sa kanila. Si Digong po ang gumapang, si Digong ang kumampanya. So, what do we expect? Talagang talo po ang Ocho Derecho. Talo po yung liberal. Pasok po sa banga itong mga kakampi niya kasi siya na mismo ang nagkampanya. To the point na pag pumupunta siya sa ilang lugar, kinakampanya Sigo, si Bato, si Tolentino, ay kapag hindi daw nanalo, hindi daw bibigyan ng budget, di ba? Madami ka pang budget na gustong i-ano. Kapag hindi mo inano yan, nako, hindi ko aprobahan yan. Di ba may mga ganong-ganong senaryo pa? So ngayon, ito na yung pinakaano natin dito. Ito na yung ganap. Ito na yung sitwasyon na si former President Duterte ay hindi na presidente. Kumbaga, wala na si Digong. Wala na si Digong. So ngayon, ano na yung magiging galaw nila? At kapansin-pansin na kahit dumidistansya sila dito kay former President Duterte, abay pasok pa din sila sa banga. Ano yung mga naging strategy nila na napansin nyo, mga mamamayang Pilipino? So ako, meron akong napansin. Dito muna tayo kay Senator Bongo. So alam nyo naman guys na binanggit ko, dumistansya sila kay Digong, plus point na yon. Alam nyo, itong si former President Duterte, madaming issue ang pinasok. Imagine guys, pinasok ni Digong ang issue sa confidential funds ng kanyang anak. Issue sa SMNI. Tapos recently, yung pinakamalalang nangyari is yung prayer rally. So sa prayer rally, sinabi ni Digong na may presidente tayong adik, bangag, nasa PIDEA, narcolist, kung ano-ano pa. Basta in short, mayroon tayong presidenteng adik. Diba sinabi yan ni former President Duterte. Pero, ang tanong dito, nadawit ba si Go? Dito muna tayo kay Go mag-focus sa kanyang strategy. Ang tanong, nadawit ba itong si Go? Hindi. Bakit? Dumidistansya siya kay former President Duterte. Kung makikita nyo nga guys sa balita, once in a blue moon lang kung makita natin itong si Senator Bongo. Although nababalita siya, pero once in a blue moon lang. Ika nga nila sa kasabihan, di ba? Less talk, less mistake. Di ba? Tsaka hindi siya dumadagdag para lumiyab ang apoy. Hindi katulad ni Harry Roque, di ba? Na, oo, nakita ko yan. 2022, may isang artistang laos, tapos pangalan ni President, nandoon sa listahan ng narcolist, di ba? May mga ganyan-ganyan. Ganyan po si Sigo. Hindi po siya nagpapalagablab ng apoy. Kumbaga, neutral muna siya ngayon. Neutral kasi nagyaangad siya ng boto na baka sakaling may
mga BBM supporters kasi 31 million na nakuhang boto ni President Bongbong Marcos, baka makadali pa siya kahit 1/4 lang sa boto ni President Bongbong Marcos, either din dito sa mga kakampings kahit paano makadali siya ng boto. Kaya nga nagiging neutral as of the moments na bubudol itong si Senator Bongo. Kay Tolentino naman, ano yung napapansin mo, Mima? Kay Tolentino, medyo sumabit lang siya ng konti dito sa usaping West Philippine Sea. Pero I know na matagal pa naman ang election, gagapangin niya pa to, and pwede pa tong malimutan ng mamamayang Pilipino. Pero guys, pro-China. Ito pro-China si Tolentino. Pero doon lang sumabit siya ng konti dito sa West Philippine Sea, pero overall, dumidistansya pa din siya kay former President Rodrigo Roa Duterte. Like what I said, madaming pinasok si Digong, madami siyang pinasok na gulo, na shock na makakapagdamay sa kanya pababa kung sasabay pa siya sa issue. Diba? Although, madaming nangangampanya kay Digong. Number 1 nga si Digong as of the moment. Pero, si Digong lang yung mahal ng tao kuno. Kasi according to the survey, nangunguna pa din daw We do not know kung bayaran niya yung survey na yan, pero nangunguna siya. So, pagpalagay na lang natin na mayroon pa ding mga mamamayang Pilipino ang nabubudol itong si former President Duterte. Biruin nyo. So, napagawa kong Cordova, ganyan-ganyan, pinagmamalaki na, pero ang totoo, sandamakmak na budget ang hiningi, tapos milyon-milyon, trilyon-trilyon ng utang na iniwan ni Digong. So, nakitaan lang na kumilos ng ganyan, abay, G itong mga to, So, in overall, I know na support pa din itong si Go, si Bato, si Tolentino, kay former President Duterte. Yun nga lang, medyo naghihinay-hinay sila sa pagdikit kay former president. Kasi itong si former president, kaya niyang i-uplift ang kanyang sarili. Itong si Bato, si Go, si Tolentino, mahihirapan yan kapag sumabay pa sila sa issue. So, ang napapansin ko, dumistansya na nga itong si Go at si Tolentino. Ngayon, dito tayo kay Bato. Nako, si Bato, napaka-controversial at mainit-init dito sa usaping International Criminal Court. So, natutunugan, natitiktikan itong si Senator Bato de la Rosa. Pero I like the way, yung kanyang strategy. Kumbaga, ang naging strategy ni Senator Bato de la Rosa is yung namamangka sa dalawang ilog. Imagine, nilaglag niya si former President Rodrigo Roa Duterte. To the point na sinabi niya, yes, sige, gusto kong pumasok ang ICC. I am ready to testify. I am ready to sing. I am ready to fight. Parang ganon, diba? So, I know na makadigong pa din to. Pero the way na yung lumambot siya, makitaan siya ng mamamayang Pilipino na baka itong si Bato ay pro-life na at pro-justice. So, plus point din yun. Kasi kahit pa paano, madami pa din mga mamamayang Pilipino ang mabilis makuha ang loob. Yun po ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Plus point po yan sa 31 million voters at sa 16 million voters ni Vice President Leni Robredo. Kasi the way na sinabi niya na, sige, papasukin natin ang ICC. Plus point na yan, guys, sa mga kakampi. Na, syempre, di ba, galit na galit sila kay Digong. Gustong-gusto nila na ilaglag ni Bato itong si Digong. So, plus point na din yan. But anyway, and overall, pag kinampanya ni former President Duterte itong si Senator Bato de la Rosa, mas dadami pa ang kanyang boto. 'Di ba? Dadami pa, guys, kasi DDS 31 million voters, 16 million ni Leni. Kumbaga neutral si Bato, pero may sabit pa din kahit papaano. Pero pwede pa nilang, ilakad yan. Kasi matagal-tagal pa, 1 year pa ang election. Pwede pa nilang ilakad yan. So ngayon, guys, nasa sa inyo na lang yan kung magpapabudol kayo. Nasa sa inyo na lang yan kung magiging tanga ulit kayo. Diba? Sa mga bagong usbong dyan ng mga botante, please lang. Please, please, please lang po. Nakikiusap ako. Be wise voter. Itama ang pagkakamali. Save the future. Kasi, hindi na natin kayang baguhin. We cannot change the past. Instead, kaya pa natin makaambag para sa pagbabago ng ating hinaharap. So, be wise na voters. Yun lang. Diba? Nagets nyo, guys? Kasi tingnan nyo, nakita nyo naman yung mga nila, kita nyo naman yung kanilang mga survey, si Bongo.
nakakuha ng rank 9. Tama ba ako? Ikasiyam, 32.7. Ito namang si Bato, rank 5, 39.9, equivalent to 40%. At si Tolentino, pang 11. Diba? See? Kaya nga, medyo maganda ang ginawa nilang strategy na distansya kay Digong. Si Digong, kaya namang tumirada to kahit mag-isa lang Pero I know na nasa likod pa din ng mga ito, nasa likod pa din itong si Bato, si Go, ni Tolentino, dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. So kayo guys, iboboto nyo ba sila? Ngayon, medyo tahimik na sila sa usaping West Philippine Sea. Diba? May balita. Tingnan natin, pakita ko sa inyo. Ito guys, may balita. After ng Chinese New Year, nagtrabaho na naman, kayod kalabaw na naman tong mga Chekwa na to. Na barko ng PCG, mahigit 40 beses na binuntutan ng barko ng China doon sa Baho de Masinloc. Nag-comment ba sila? Wala. Tumahimik sila sa issue ng West Philippine Sea kasi pag dumaldal sila, dumakdak na naman ulit sila, abay, makukulangan sila ng boto. Kasi madaming tao, mamamayang Pilipino, na hindi naman sa sinusuportahan natin ng gera, pero lalaban tayo. 'Di ba? Ayaw natin ng gulo, pero lalaban tayo. Yun yung gusto ng mamamayang Pilipino, na wag tayong bubulihin. 'Di ba? Kung mag-react sila dyan sa West Philippine Sea, kampihan nila tong ginagawa ng China, abay, ligwak na sila. 'Di ba? Pero I like the strategy na ginagawa nila, distansya kay Digong. Di ba? Malaking tulong yan. Pero kung matalino kayong mamamayang Pilipino, huwag nyo nang iboto ang mga may pagkakamali. Ano? So yun lamang ho guys, that's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.